אנחנו כרגע בחבירה של כוח צבאי. Breaking news! Bahay ni Israel Prime Minister Netanyahu, binomba. Isang nakakabahalang balita, hindi na talaga titigil ang mga kalaban ng Israel. Ito na kaya ang kanilang paghihiganti dahil sa ginawa sa kanilang leader na si Yahya Sinwar. Ayon sa Israel government, tinarget ng kanilang kalaban ang bahay ni Prime Minister Netanyahu. Ito ay ang mismong bahay ng kanyang pamilya kung saan nakatira ang kanyang asawa at mga anak. Buti na lang ay wala doon ang kanyang pamilya. Ang bahay na ito ay nasa Mediterranean coastal town of Caesarea. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa pag-atake. Sinabi ng militar ng Israel na madaming projectile missiles ang inilunsad mula sa Lebanon, isang araw matapos ipahayag ng Hezbollah ang isang bagong chapter ng gera. The proxies of Iran, who today tried to assassinate me and my wife, made a bitter mistake, ayon kay Benjamin Netanyahu. Hindi naman inako ng Hezbollah ang pag-atake, pero sila ay naglungsad ng madaming missile attack sa Israel. Anong sa tingin nyo? Target na ba ng Hezbollah si Netanyahu? I-comment nyo naman ang sagot nyo. Sa kabilang banda naman, inanunsyo ng Hezbollah ang pagsisimula ng isang bagong yugto ng pakikidigma nito laban sa Israel. Sinabi rin ng Hezbollah na sa pinakaunang pagkakataon, gumamit sila ng precision-guided missiles at isang bagong uri ng suicide drone laban sa mga tropang Israeli. Ayon pa sa grupo, ang mga rocket nito ay nakatarget sa mga posisyon ng militar at mga barracks, gayon din sa mga settlements at lungsod sa hilagang bahagi ng Israel. Idinagdag nito na gumamit ito ng iba't ibang uri ng mga drone sa mga pag-atake nito sa mga military base ng Israel. Pinaigting naman ng Israel ang kampanya nito laban sa Hezbollah mula noong mga huling bahagi ng Setyembre, kung saan labis nitong binomba ang timog at silangang bahagi ng Lebanon. Pinalakas din ng Hezbollah ang mga pag-atake nito sa cross-border sa Israel, kung saan ito ay nagsimula noong Oktubre noong nakaraang taon at sinasabing ito ay bilang suporta nila sa Palestine. Ang anunsyo ay sumunod sa claim ng militar ng Israel noong Huwebes, kung saan sinasabing napatay ng mga ito si Yahya Sinwar. Ayon sa Hezbollah, umabot na sa 55 na mga sundalong Israeli ang napatay nila sa ground invasion sa Lebanon. Noong ika-17 ng Oktubre, inihayag naman ng hukbo ng Israel na 5 sundalo mula sa Golani Brigade ang napatay sa labanan sa katimugang bahagi ng Lebanon. Sinasabi din na may isa pang opisyal at 2 sundalo ang malubhang nasugatan sa pag-atake. Ayon sa ulat ng mga militar ng Israel, marami ding mga sundalo ang lubhang nasaktan sa magkakaibang labanan sa southern part ng Lebanon. Dagdag pa sa mga ito, ayon sa mga militar ng Israel, napatay din nito ang commander ng Taibe compound ng Hezbollah na si Muhammad Hussein Ramal sa isang airstrike sa southern Lebanon. Ayon sa IDF, si Ramal ay responsable sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga terror activities laban sa Israel. Winasak naman ng mga troops mula sa 7th Armored Brigade ng Israel ang ilang rocket launcher na nakatarget sa hilagang bahagi ng Israel. Samantala, ayon naman sa Israeli Navy officials, ang Hezbollah daw ay nagpapanatili pa rin ng isang hukbong pandagat na may mga anti-ship missiles at naval ballistic missiles. Mahigpit na sinusubaybayan ng IDF ang kakayahan ng hukbong pandagat ng Hezbollah sa nakalipas na dekada. Nakafocus ang mga ito sa Russian-made Yakont missile, na kilala bilang Nightmare of Western Fleets. Ayon sa mga assessment, ang missile ay ibinenta mula sa Russia patungong Syria at pagkatapos ay inilipat sa Hezbollah. Ang Hezbollah ay bumuo ng isang lihim na unit ng hukbong pandagat na may suporta ng Iran. Ayon sa mga report, ang nasabing naval unit ay may mga sophisticated abilities, kabilang ang mga pagsalakay sa baybayin at pag-atake sa mga barko. Nakakuha din ito ng mga advanced na missiles at radar na katulad ng hawak ng mga Houthi sa Yemen. Ayon sa mga Israeli official, mataas ang posibilidad na hindi aatake ang Hezbollah gamit ang mga naval attack, gawa ng mga pinapaigting na maritime vigilance ng IDF
na malapit naman sa mga katubigan ng Lebanon. Sa kabilang banda naman, ayon sa pagbubunyag ng Pentagon, mayroong isang military base ang dinagsa ng mga misteryosong drone. May karapatan ang mga commander nito na pabagsakin ang mga nasabing drone, ngunit bakit hindi nila ito ginawa? Ang airspace ng Langley Air Force Base sa Virginia ay dinagsa ng mga unmanned aerial vehicle noong nakaraang Disyembre. Ang mga paglipad ng mga nasabing drone ay tumagal ng 17 araw. Ang mga ito ay lumilipad sa ibabaw ng nasabing base halos 1 oras pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang mga unauthorized incursions na ito ay nagdulot ng mga alalahanin sa seguridad ng nasabing base. Ayon kay Sabrina Singh, isa sa tagapagsalita ng Pentagon, na mayroong interagency na mga katanungan kung bakit hindi binaril ang mga drone, gayong may otoridad naman ang mga commander na pabagsakin ang mga ito. Narito ang pahayag ni Singh, kahit na sinong commander ng kahit anong base ay may otoridad na protektahan ang kanilang mga puwersa, mga pasilidad, mga infrastruktura at mga capabilities ng kanilang mga base. Alam ko na sa lahat ng mga pagsalakay na kagaya nito ay mayroon dapat na ibang level na coordination sa loob ng interagency na kailangang gawin. Ngunit ang commander ay mayroong absolute authority upang mag-engage o kumilos laban sa anumang sistema na nagbabanta sa seguridad ng kanilang base. Samantala, batay naman sa federal law, pinapayagan lamang ang militar na barilin ang mga drone na nasa military base kung direktang nagsasagawa ng mga banta ang mga ito. Kahit na pinaghihinalaan na nag-eespiya ang mga ito, hindi iyon nangangahulugan na may pahintulot na ang mga commander na pabagsakin ang mga ito. Samantala, ang mga miyembro naman ng Kongreso ay nanawagan para sa dagdag na kapangyarihan upang protektahan ang US mula sa mga hostile drones. Noong Pebrero, noong nakaraang taon, nag-trigger ang China ng security alert matapos ang pinaghihinalaang surveillance balloon ay pinabagsak ng US Air Force. Naniniwala ang mga eksperto noong panahong iyon na ang nasabing balloon na lumipad sa ibabaw ng major US missile silo ay isang pagpapakita ng puwersa at hindi isang seryosong pagtatangka na mangalap ng impormasyon. Ayon sa US Air Force, ukol sa latest activity, ang bilang daw ng mga uncrewed aerial system ay nag-iiba-iba kung saan nare-range din ang mga ito depende sa kanilang size at configuration. Sinasabing mukhang wala namang hostile intent ang nasabing mga drone, ngunit ang anumang bagay na lumilipad sa kanilang restricted airspace ay maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng mga lumilipad nilang mga aircraft. Sa video na ito, makikita ang Israeli rollers, bulldozers at trucks na naglalatag ng bagong kalsada sa kahabaan ng Gaza-Egypt border bilang bahagi ng pagtatayo ng isang buffer zone na tinatawag na Philadelphia Corridor. Ang lawak at tagal ng construction ay nagpapahiwatig na ang presensya ng Israeli forces dito ay pangmatagalan. Ganito ang itsura nito tuwing araw. Sa pamamagitan ng mga bagong estrukturang ito, makikita ang plano ng Israel para sa Gaza. Isang control system na ang goal ay limitahan ang galaw ng mga tao at pangalagaan ang seguridad sa pamamagitan ng malawakang surveillance at checkpoints. Kung lalayo pa tayo ng kaunti, makikita natin na nagtayo ang Israel ng mga road networks sa buong Gaza Strip. Ang ilan dito ay napakalawak, kabilang na ang buffer zone sa gilid ng enclave. Ito'y pinalalagyan ng checkpoints, watchtowers, bases, at iba pang surveillance tools. Sa mga strategic na corridors na to, kaya ng Israeli Army na bantayan ang anumang bahagi ng Gaza nang hindi kailangan kontrolin ang buong teritoryo. Ang idea dito ay sa post-war Gaza, tuwing lalabas ang mga Hamas fighters mula sa ilalim ng lupa at maghahanda para magpaputok ng rockets, madedetect sila ng mga Israeli sa loob ng ilang minuto lang at makakapag-counter-strike agad. Naniniwala ang pamunuan ng Israel na dahil sa mga corridors na to, magiging mas malabo na ulit ang mga pag-atake ng Hamas, o kung magkakaroon man, mas kaunti na ang pinsala. Makakabalik na rin ang mga Palestinian civilians. Kahit na maninirahan sila sa mas maliliit na bahagi ng teritoryo, magkakahiwalay ang bawat isa.
Ganito ang conflict. Ang panalo, siya ang nagdidikta ng mapa. Samantala, sa north naman, sumiklab na rin ang labanan. Pumasok ang Israeli forces sa teritoryo ng Lebanon at gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile attack sa Israel. Lumalawak na ang battle space. Ang master plan ng Israel para sa Gaza ay tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng missile attack ng Iran sa Israel, humigit kumulang 600 articles ang nailathala sa buong mundo. Habang makikita natin na may mga perspectives mula sa ground ng Iran at Israel, napansin ko rin na ang kanang kamay ni Sinwar, si Rawi Mustaha, ay kumpirmadong napatay sa isang airstrike kasama ang iba pang key Hamas officials. Isa-isa nang tinatarget ng Israel ang mga leader ng Hamas. Pero kakaunti lang ang articles tungkol dito at tila napapabayaan ito ng ilang left-wing media. Habang patuloy na naglalaban ng Israel at Hamas sa open fight, may mga matitinding negosasyon din na nagaganap behind the door. Karamihan dito ay tungkol sa mga Israeli buffer zones sa loob ng Gaza na kilala bilang extrajudicial corridors. Seryoso si Netanyahu sa dalawa, pero ang pangatlong corridor ay ginagawa na at dalawa pa ang nakaplano. Sa pamamagitan ng mga corridors na to, magkakaroon ng paraan ng Israel para permanenteng kontrolin ang buhay sa Gaza habang may kakayahan ang mga sundalo nila na mabilis na mag-deploy sa kahit saan sa enclave. Isa sa mga isyong pinag-uusapan ay ang Philadelphia Corridor at kung sino ang magkakaroon ng kontrol dito. May sukat itong humigit kumulang 14 kilometers ang haba at 100 meters ang lapad. Binabaybay nito ang Rafah Municipality ng Gaza at ang Sinai region ng Egypt. Tumutuloy ito mula sa Mediterranean Sea hanggang sa Kerem Shalom Crossing na meeting point ng Gaza, Egypt at Israel. Kasama rin sa corridor ang Rafah Crossing, ang tanging transit point sa pagitan ng Egypt at Gaza. Pero paulit-ulit itong binubuksan at sinasarado, depende sa security situation. Sa ilalim ng kasunduan noong 1979, pinayagan ng Israel na mag-deploy ng limitadong puwersang militar sa corridor pero hindi hihigit sa 4 na infantry battalions, kasama ang angkop na military infrastructure. Pero bawal silang mag-deploy ng tangke, artillery o anti-aircraft missiles. Kaya naman, ang operasyon ng Philadelphia Corridor ay pinangangasiwaan ng Egypt at ito'y naging mahalagang bahagi ng Israeli-Egyptian Peace Treaty. Noong 2005, inalis ng Israel ang kanilang hukbo mula sa Gaza bilang bahagi ng disengagement plan. Kasama sa pag-alis na to ang Philadelphia Corridor at ang pag-withdraw ng humigit kumulang na 9,000 Israeli settlers mula sa 25 illegal settlements sa Gaza. Pagkatapos noon, ang Egypt na ang nag-assume ng full responsibility sa corridor at sumunod na isinama ang Palestinian Authority. Di nagtagal, pinirmahan ang pangalawang kasunduan sa pagitan ng Egypt at Israel na pinayagan ng Egypt na mag-deploy ng 750 border guards para magpatrol sa corridor laban sa terorismo at iba pang non-military purposes. Lumawak ang responsibilidad ng Egypt kasama ang pagpigil sa smuggling at infiltration. Ngunit nang tuluyan ng makontrol ng Hamas ang Gaza Strip, pinaalis nila ang Palestinian Authority. Tumugon ng Israel sa pamamagitan ng land-air sea blockade ng Gaza Strip. Walang nakakapasok o nakakalabas ng walang pahintulot ng Israel. Paminsan-minsan, binubuksan ng Egypt ang Rafah Crossing. Dahil sa pagkakaipit sa pagitan ng Egypt at Israel, nag-isip ang Hamas ng bagong strategy. Nagsimula silang magtayo ng mga tunnels sa pagitan ng Gaza at Sinai ng Egypt. Ginagamit ang mga tunnels na to para sa smuggling ng mga goods at armas, pero ang scale nito ay sobrang laki. Mula 2011 hanggang 2015, sinira ng mga puwersa ng Egypt ang mahigit 2,000 tunnels ng Hamas. At yan pa lang ang mga natuklasan. Gamit ang mga tunnels na to, nagbago ang mga realidad sa ground na binuo ng Hamas. Hindi na ang Rafah Crossing ang tanging daanan papasok at palabas ng Gaza. Mas mahalaga pa, wala ng kontrol dito ang Egypt o Israel sa mga tunnels. Ayon kay Netanyahu at sa kanyang gabinete, ang Philadelphia Corridor at ang mga tunnels ng Hamas sa ilalim nito ang itinuturing na pinakamahinang bahagi ng chain na pumapalibot sa Gaza.
Kaya noong nagsimula ang kasalukuyang labanan, binalik ng Israel ang kontrol sa koridor noong May 2024. Ngayon, iginigiit nila na kailangan manatili sila roon upang pigilan ang Hamas sa pag-replenish ng kanilang mga nawalang resources. Sinasabi ng gabinete ni Netanyahu na kung walang kontrol ng Israel sa Philadelphia Corridor, makakapag-armas ulit ang Hamas at makakapagtayo ng military force at infrastructure sa loob ng ilang taon na magdudulot ng pangmatagalang panganib sa seguridad ng Israel. Ngunit hinihingi ng mga negosyador na tanggalin lahat ng puwersang Israeli sa koridor at ibalik ito sa kontrol ng Hamas bilang bahagi ng isang matagalang ceasefire. Hindi rin natuwa ang Egypt sa patuloy na presensya ng Israel sa koridor. Ang sabi ng mga Egyptians, ang permanenteng malakihang presensya ng Israeli military sa lugar ay lalabag sa 1979 Peace Treaty. Kung tutuusin, tama naman ang punto nila. Ang Philadelphia Corridor ay nagsilbing buffer zone sa pagitan ng Egypt at Israel ng mahigit 4 na dekada. Pinapanatili ito sa pamamagitan ng 2 bilateral agreements ng mga diplomat mula sa Egypt at Israel. May mga iba't ibang kompromiso ng iminungkahi mula noong May, kasama na ang pag-pullback ng karamihan sa mga Israeli forces kapalit ng paglalagay ng Israeli watchtowers sa borderline. Pero tinanggihan ito ng Egypt. Hindi basta-basta maibabalik ng Israel ang sitwasyon sa dati bago nagsimula ang kasalukuyang labanan. Pakiramdam ng mga Israeli, kailangan nilang tiyakin ang seguridad ng kanilang border communities. Kaya ginagawa nila ito ng mag-isa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng buong koridor. Sa madaling salita, Israel na ang may kontrol sa Philadelphia Corridor. Ang plano ng Israel para sa Gaza ay tanggalin ang presensya ng Hamas at siguraduhin na hindi na ito muling makakapagtayo ng puwersa. Mahalaga sa planong ito ang kontrol sa Philadelphia Corridor, pero hindi lang yon. Sa bandang hilaga, naroon ang Netzerim Corridor. Itinatag ito dahil sa kasalukuyang labanan. May sukat itong humigit kumulang 6 kilometers ang haba at 2 kilometers ang lapad mula sa Israeli boundary hanggang sa Mediterranean Sea. Hahati ito sa Gaza City mula sa natitirang bahagi ng Gaza Strip. Ang pangalan na Netzerim ay pahiwatig sa hinaharap. Ang Netzerim ay isa sa mga illegal Israeli settlements na dati nang nasa Gaza Strip bago umalis ang Israel noong 2005. Kaya't ang pagbabalik ng pangalan ay tila senyales na maaaring muling isaalang-alang ng mga Israeli ang pagtatayo ng bagong settlement sa Gaza. Ang Netzerim Corridor ay strategic dahil may 5 pangunahing military bases na itinayo rito na nagsisilbing sentro ng seguridad upang bantayan ang paggalaw ng mga tao at kalakal mula sa hilagang bahagi ng Gaza patungong timog. Ang bawat base ay hindi lamang nagsisilbing checkpoint, kundi nagsusukat din ng lahat ng aktibidad sa buong koridor, gamit ang mga surveillance system at drones para tiyakin na lahat ng papasok at palabas ay nasusuri. Ang malawakang paglilinis ng lupa at pagtatayo ng mga watchtowers sa paligid ng mga ito ay malinaw na indikasyon na ang presensya ng Israeli forces dito ay para sa pangmatagalan, hindi pansamantala. Kahit matapos ang kasalukuyang kaguluhan, kahit bumalik man ang mga Palestinian civilians sa kanilang mga tahanan na maaaring sira-sira na, mananatili ang kapangyarihan ng Israel na pamahalaan ang buong Gaza sa pamamagitan ng ganitong corridors, nang hindi kinakailangang direktang sakupin ang bawat sulok ng lugar. Ito ang epektibong paraan ng Israel para masiguro ang kontrol sa mga strategic na lokasyon habang sinusubukan nilang ipatupad ang isang long-term security plan. Ang sabi pa ng ilan, idinagdag ni Netanyahu ang mga negotiating points na ito para guluhin ang ceasefire talks. Ngayon, ito na ang pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng truce deal. Kahit ang mga Amerikano ay nahihirapan sa bagong mga puntos na to. Ang planong inaprobahan ng Administrasyong Biden para sa negotiations, pati na ang UN Security Council resolutions, ay hindi binanggit ang presensya ng Israel sa Philadelphia at Netzerim corridors. Pero patuloy pa rin ang pagpupursige ni Netanyahu.
Kapag walang enforcement, ang mga batas ay parang mga magalang na mungkahi lang.